Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po ito kukunin sa sulat ni San Pablo kay Tito, Kabanata 3, talata 14. Ang sabi po dito, turuan mo ang ating mga kasamahan na gamitin ang kanilang panahon sa paggawa para sa kanilang ikabubuhay at nang makatulong sila sa mga nangangailangan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So ito pong sulat ni San Pablo para kay Tito, hindi lamang ito para kay Tito na tinuturing niyang anak niya sa pananampalataya, kundi ito'y para rin sa mga mananampalataya na kung saan ay pinamamahalaan din ni Tito o ipinagkatiwala sa kanya. At alam naman natin na katulad nila Timoteo, na nila Tito, na inaaring anak ni San Pablo sa pananampalataya, na sila yung pinagkakatiwalaan ni San Pablo sa mga itunuro ng mga apostol sa pamamagitan ng kanilang mga sulat na kung ano yung sinasabi ng mga apostoles at nila San Pablo, ito naman yung kanilang ibinabahagi sa mga mananampalataya. So ang ginagawa nila kapag meron silang letter na nanggagaling kunyari kay San Pablo, ito ay binabasa rin nila, pinaaabot sa mga mananampalatang Kristiyano para patuloy na tumatag yung kanilang pananampalataya, yung kanilang relasyon sa Panginoon at patuloy na umalab yung kanilang pag-ibig at sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. At dito, tinuturo rin yung mga paalala ng nila San Pablo na pagsabihan din yung mga kasamahan o yung mga kapwa mananampalataya na gamitin yung kanilang panahon para sa kanilang ikabubuhay. Ibig sabihin, gamitin nila yung kanilang panahon na dapat ay maging productive o hindi nila dapat sayangin yung kanilang panahon, kundi panahon nila ay gamitin nila para sa pangangailangan nila para sa kanilang ikabubuhay. Kasi alam naman natin na kasalanan ang pagiging tamad, di ba? Kapag nagsasayang tayo ng oras at hindi natin ginagamit sa tama yung panahon natin, ito ay masasayang lang at isa sa mga klase ng katamaran. Ba? Kung gagawa ka na lang din lang, gawin mo na yung maayos, yung mabuti. Dapat walang nasasayang na oras, walang nasasayang na panahon. Kaya ito itinuturo ni San Pablo sa pamamagitan ni Timoteo na ipaabot sa mga mananampalataya na turuan ang bawat kasamahan, ang bawat mananampalataya na gamitin ang kanilang panahon para sa kanilang ikabubuhay. Ibig sabihin, magtrabaho, diba? O yung ano naman yung magiging source of income nila para sila mabuhay. Hindi kasi pwedeng na tayo ay umasa na lang. Diba? Kasi ayaw ng Diyos yun. Hindi tinuturo na ang isang mananampalataya ay palaasa. Diba? Dapat tayo ay kumikilos. Diba? Tayo yung magiging ehemplo sa mga tao na bilang mananampalataya, hindi lang tayo puro sa salita. Diba? Hindi lang tayo puro sa pangangaral, hindi lang tayo puro panalangin, kundi tayo rin ay gumagawa. Diba? Kaya makita natin si San Pablo, kapag hindi siya nangangaral, ang ginagawa niya ay gumagawa siya ng mga lambat. At yun na nagiging source of income niya para hindi siya maging pabigat sa kasamahan sa mga mananampalataya, kapwa mananampalataya sa Panginoon. Dapat ganun di ba? Kasi kailangan natin kumilos, kailangan natin gumawa para hindi tayo maging pabigat, kundi magiging kabahagi tayo sa mga pasanin, no? Tayo magiging kabahagi tayo sa pagtulong sa mga pasanin, sa mga pangangailangan. Kasi kung hindi tayo kikilos, hindi tayo gagawa, edi aasa na lang tayo sa iba. At hindi maganda yun, hindi tinuturo yun na sa salita ng Diyos na tayo ay maging palaasa. Kundi tayo ay dapat kumikilos, gumagawa
At ang sabi doon, hindi lang para sa ikabubuhay natin, kundi para meron tayong magamit sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kasi alam naman natin ah, na ang bawat mananampalataya, hindi nila inaaring pang sarili lang nila yung mga biyaya, yung mga blessing na natatanggap nila. Kundi ibinabahagi talaga nila ito sa kapwa nila mananampalataya, at kapag may mga lugar na nangangailangan, nagpapadala sila doon ng tulong. Di ba? Kunyari sa pagmimisyon, o kaya yung may pangangailangan, yung mga kapatiran sa ibang lugar, ay talagang sumusuporta. Ibig sabihin, yung kung ano yung meron ako, hindi lang ito para sa akin, kundi ibinabahagi ito para sa lahat. Parang sa pamilya, kasi kapag na kay Lord tayo, nagiging isa tayong pamilya. Yung pagmamayari ng tatay mo, pagmamayari rin ng anak mo, di ba? Ng asawa mo, ng anak mo. So, sa buong bahay, kung anong meron dyan, pwede rin kainin ng mga anak. Di ba? So, ibig sabihin kung ano yung meron ka, meron din yung mga anak mo. So, ganun sa pananampalataya. Nandun yung tinatawag yung pagtulong. At dapat ganun talaga naman yung maging isip, yung maging hangarin ng bawat mananampalataya. Ano ba yung pwede kong maitulong? Hindi yun, ano ba yung maitutulong nila sa akin? Di ba? Marami kasi mga ganun tao eh. Marami ngayon, nagkukunwari na kapatiran, kapwa mo mananampalataya, pero iba naman pala yung motibo. Di ba? Kaya minsan kailangan rin natin maging matalino, maging wise din, i-discern natin yung kung sino ba yung totoo at yung nagkukunwari lang. Minsan sa social media, makikipagkaibigan sa iyo, sabihin brother o kaya sister, di ba? Tapos maya-maya, iba na yung mapupuntahan. Di ba? Pag tinulungan mo, tapos mamaya-maya na naman, may iba na namang pangangailangan. Hindi naman sa lahat ng panahon ay makakatulong ka, di ba? Kasi nga sabi nga doon kailangan mo kaya nga sabi doon na gamitin yung panahon mo para una sa ikabubuhay mo at para maitulong ka. Siyempre kung ikaw rin mismo kulang din, ano may tutulong mo, di ba? So, dito mga kapatid, ang tinuturo lang is hindi tayo maging pabigat, kundi dapat yung kumikilos tayo, gumagawa tayo para sa ikabubuhay natin. Kasi hindi lang tayo dapat sa salita, sabi ko nga, kundi makita sa atin yung pananampalataya natin sa pamamagitan din ng gawa. Kasi kung hindi natin kasi pwedeng iasa Kung kunyari sa isang ministry, siyempre, sino bang susuporta sa pangangailangan ng ministry? Siyempre, yung mga yung kagrupo mo, yung membro ng ministry nyo, kayo yung magtutulungan ng pangangailangan para matugunan, mapunuan yung mga pagkukulang o yung pangangailangan ng isang ministry. Sino yung magtutulong doon? Siyempre, yung mismo membro sa loob ng ministry. Hindi pwede yung sa labas. Kasi kapag sa labas ka, marami ka nang maririnig niyan, di ba? Tulad kung sa pamilya, sino magsusuporta ng pangangailangan nyo, magtutulungan sa loob ng pamilya, edi kayo rin, di ba? Kasi kapag humingi ka na ng tulong minsan sa ibang tao, outside sa family mo, marami ka nang maririnig, di ba? Sabihin ba't ka manghihingi dito ng ano mo, ng baon mo? Ako ba tatay mo? Di ba? O, marami ka maririnig, di ba? O humingi ka ng ulam doon, sabihin pa sa'yo na may pinapakain din ako dito, di ba? Nagtatrabaho ko para sa pamilya ko, hindi para sa inyo. Minsan ganun talaga no? Kaya walang ibang magtutulungan kundi yung mismong membro rin doon sa ministry o sa isang grupo. Kasi yun naman talaga yung itinuturo ng Panginoon di ba? Yung magtulungan kayo bilang mga magkakapatid sa Panginoon. At isipin natin na yung itinutulong natin sa gawain ng Diyos, sa ministry mga kapatid, ay ginagawa natin ito para sa kay Lord, di ba? Hindi natin iniisip kung ano pa man mga bagay, no? Kasi minsan kung sino pa yung mga hindi nagbibigay, hindi tumutulong, sila pa yung mga mapaghanap. Pero yung mga taong talagang bukal yung puso nila sa pagbibigay, hindi na naghahanap yan di ba? Basta naibigay na nila, no? Pinagkakatiwala na nila yon.
So, yung responsibilidad doon, yung responsibilidad niya na ibigay niya na sa pamamagitan ng pagtulong niya. So, sa pag-abot niya ng tulong niya, doon sa taong tumanggap na yon, siya naman yung may pananagutan. Kung gagamitin niya yun sa tama o sa hindi, pananagutan niya yun sa Diyos. At siyempre, kapag tayo ay tumutulong, ito ay pagpapakita rin ng pagbabalik pasasalamat sa Panginoon dahil din sa tulong na ibinigay sa atin ng Lord. Ina-acknowledge natin din na kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala rin tayong maitutulong sa iba. Hindi natin inaaring atin ito. Kundi tayo ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon, pasalamat nga tayo yung nagiging daluyan, tayo yung nagiging kasangkapan para maibahagi yung biyaya ng Diyos. Di ba? Mas maganda yung ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung tumatanggap. So yun lamang mga kapatid, at nawa ay gamitin natin ang mga panahon, ang mga oras natin sa makabuluhang mga bagay. Kaya nga isa rin sa pinasasalamatan ko sa trabaho kong ito, so habang ako naghihintay rin kung ano yung pagagawa sa akin, nagkakaroon pa rin ako ng time para mag-aral ng salita ng Diyos, makapagbahagi ng salita ng Diyos, kahit wala man tayo sa mission o wala man tayong outreach, pero araw-araw, nakakabahagi tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media. So yun lamang mga kapatid, ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.